Simula nung umalis si Toji Zenin sa Zenin clan ay tila ba'y nabunutan ng tinik ang buong angkan sapagkat nakawala sila sa sanay sukli ng kanilang mga pang-aapi at pangmamaltrato kay Toji simula sa kanyang pagkabata. Subalit paglipas ng ilang mga taon, sa loob ng kanilang angkan ay may nagsilang ng kambal na dalawang babae na sina Maki at Mai. At ang batang si Maki ay ang tila ba'y nakasunod sa yapak ni Toji. Dahil tulad ni Toji, si Maki ay hindi rin nakakagamit ng Jujutsu. Dulot na rin ang tinatawag na Heavenly Restriction. Dahilan na ang pinagdadaanan noon ni Toji ay tila ba'y naranasan din ni Maki habang lumaki sa loob ng malaimpyernong tahanan ng mga mapang-aping pamilya ng mga sorcerers. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, si Maki ay nanatili pa rin matatag at nagpursige pa rin sa kanyang pangarap na maging isa sa mga malalakas na sorcerer despite sa kanyang kondisyon upang mapatunayan niya ang kanyang sarili sa kanyang angkan. Subalit sa kabila ng lahat ng mga pagpupursige ni Maki ay nawalan rin ito ng saysay dahil sa isang pangyayari na bumago sa kanyang buhay at ng buong Zenin clan. Na mula sa ganitong bersyon ng Maki hanggang sa Maki na may mga matang wala ng buhay. Kaya naman sa videong to ay pag-uusapan natin ang buong istorya ni Maki Zenin, kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari sa kanya at bakit nga ba siya nagbago. Na ngayon ay naging isa na rin sa pinakamalakas na karakter sa storya kapalit naman ang bagay na mahalaga sa kanya. Pero bago mo natin simulan, gusto ko lang ipaalam na as usual ang videong to ay naglalaman po ng manga spoilers, and with that being said, simulan na natin. Si Maki at Mai ay pinanganak noong January 20, 2002 sa pamilya na kilala sa pagkakaroon ng malalakas na sorcerers na ang Zenin clan. Ang angkang to ay mas pinapahalagan ang pagiging isang Jujutsu sorcerer sa lahat ng bagay na kung wala kang curse technique ay tuturing kanilang parang basura. Tulad na lang sa kanilang pagturing noon kay Toji Zenin. At ang isa pa sa nakakasuklam na katangian ng angkang to ay ang pagtatrato nila sa mga babae sa loob ng kanilang pamilya na kailangan ang babae ay maganda at may angking lakas bago nila itong ituring na may pakinabang. At ang masaklap pa ay sa mundo ng Jujutsu, ang kambal ay tinuturing ding isang masamang palatandaan o isang kamalasan. Kung saan ay dahil dito si Maki at Mai ay lumaki sa loob ng Zenin clan na punong-puno ng diskriminasyon, lalo na si Maki. At sa murang edad ng dalawa, si Maki ay masasabing may malakas na personalidad at hindi matatakotin di tulad ni Mai dahil na rin ito sa kanyang kakulangan ng curse energy kung kaya't hindi siya nakakakita ng mga curse spirit. Kaya masasabing si Maki ang laging nagbibigay ng lakas ng loob sa kanyang kapatid na si Mai. Sa paglipas ng ilang mga taon ay tiniis ng dalawa ang mga pang-aapi sa loob ng kanilang pamilya. Lalo na si Maki na palaging binubugbog ng kanyang pinsan na si Naoya Zenin na ang anak ng head ng Zenin clan na si Nobito. In some time ay nagsimula na rin si Maki magsuot ng salamin na may naka-imbued na curse energy upang makakita ng mga curse spirit. At nakapag-enlist din si Maki sa tinatawag na Kukuro unit ng Zenin clan, kung saan ang mga membro sa unit na ito ay mga lalaking walang curse techniques at araw at gabi silang pinapa-ensayo ng mga iba't ibang uri ng martial arts. Kaya dito rin nakuha ni Maki ang pagiging isang mahusay na martial artist at eksperto din pagdating sa paggamit ng mga armas. Sa paglipas ng ilang mga taon sa teenage years ni Maki ay napagdesisyonan naman ni Maki ang pansamantala na lang munang aalis sa household ng Zenin clan upang makapagpursige sa pagiging isang malakas na Jujutsu sorcerer, na sinabi pa nga ni Maki kay Nobito na babalik daw siya upang maging head ng Zenin clan. Subalit tinawanan lang siya dito ni Nobito at ginalit pa ito sa pagsasabing mas pahihirapan daw niya ang buhay ni Maki at Mai dahil sa kanyang desisyon na ito. Ngunit di pa rin nagpatinag si Maki sa kabila ng mga pagbabanta ni Nobito. Ang desisyong to ay hindi naman nagustuhan ni Mai kasi dahil dito ay napilitan din si Mai na magpursige sa pagiging isang Jujutsu sorcerer. Kaya tulad ni Maki, si Mai ay naging estudyante rin ng Jujutsu Tech. By the time na nasa 15 taong gulang na si Maki ay dito niya nakilala si Toge Inumaki, Panda at later on ay si Yuta Okutsu. And few months later, si Maki na rin ang nagmistulang trainer ni Yuta sa pagwiwield ng kanyang katana at sa physical combat. During din sa taong to ay nakaharap ni Maki si Suguru Geto, kung saan ay napuruhan ng gusto si Maki at nakarecover naman kagad sa tulong ni Yuta. 1 year later, matapos ang insidenteng yan ay this time isang second year student na si Maki at naging trainer na rin at mentor ni Megumi. At sa Tokyo Goodwill event ay nakita natin kung paano ipinamalas ni Maki kay Miwa ang kanyang lakas. Sa laban ng to ay nakita ni Mei Mei ang lakas at potensyal ni Maki, kung saan ay nasabi pa nga niyang bakit hindi na lang daw na i-promote itong si Maki bilang grade 2 sorcerer. Nasagot naman ni Gojo na dapat ay matagal na raw si Maki na-promote kung di lang daw sa Zenin clan na pumipigil sa promosyon nito. At matapos matalo ni Maki si Miwa ay nagkaharap naman sila ni Mai, na dito ay nakuha pa ni Maki masalo ang bala ng baril na mula kay Mai. Sa kanilang paghaharap ay binahagi ni Mai kay Maki ang kanyang mga rason sa kung bakit kinamumuhian niya ang kanyang ate. Dahil mas pinili raw umano ni Maki umalis na ang buong akala niya ay di siya iiwanan nito gaya ng pinangako ni Maki sa kanya mula pa sa kanilang pagkabata. Sinabi rin ni Mai na bakit hindi nilang daw hinayaan ni Maki noon na manatili na lang daw silang dalawa sa household ng Zenin clan at maging servant na lang. Nang sa ganun ay palagi pa rin silang magkasama
tama. Matapos masabi yan ni Mai, ay humingi na lang ng paumanhin si Maki at ipanaliwanag kay Mai na kung hindi niya sinunod ang kanyang desisyon noon, ay marahil ay kamumuhian niya raw talaga ang kanyang sarili. Na dahil sa sagot na yan ay naiyak na lamang si Mai at inalala ang pangako ni Maki noon na di siya nito iiwanan. At bagamat makikitang walang pake si Maki sa kanyang kapatid, pero deep inside ay ang pagpupursiging ginagawa ni Maki ay para rin sa kanyang kapatid na si Mai, upang mabigyan niya ng lugar si Mai na isang lugar kung saan talaga siya nabibilong. Matapos ang confrontation na yan ay sa araw din na to ay nakita nating nakaharap din ni Maki ang cursed spirit na si Hanami. Few days later, kasama sina Panda, Megumi, Yuji, Nobara at Maki ay inirekomenda naman sila ni na Meimei at Todo bilang grade 1 sorcerer. At October 31st, 2018 sa Shibuya ay nagka-team up naman si Maki, Naobito Zenin at Nanami upang hulihin ang mga may pakana sa pagsisil kay Gojo Satoru, kung saan ay dito naman lang nakaharap si Dagon at pinagtulungan ang cursed spirit, subalit na-trap naman sila sa domain expansion nito at dito nakapagdulot si Dagon ng injuries kina Nanami at Nobito. At sa parte naman ni Maki ay minaliit lamang siya dito ni Dagon na kinonsiderang pinakamahinang individual sa loob ng kanyang domain. Maya-maya pa ay bigla namang dumating si Megumi at gumawa ng lagusan gamit ang kanyang domain expansion upang iligtas ang tatlo sa pagkakatrap. At dito ibinigay ni Megumi kay Maki ang curse tool na Playful Cloud na ginamit ni Maki upang makabawi ng saglit kay Dagon. Subalit kahit ano pa mang gawin nila dito ay dahil sa nasa loob sila ngayon ng domain expansion ay nasa disadvantage talaga sila. Kaya ang tanging paraan na lang ay ang tumakas na lang muna sa domain. Subalit nang mapatakas na sana sila ay bigla namang may pumasok sa daanan na ginawa ni Megumi. At ang biglang pumasok ay walang iba kundi si Toji Zenin, ang individual na may heavenly gifted body tulad ni Maki. Dito'y kaagad inagaw ni Toji ang Playful Cloud kay Maki na walang kahirap-hirap na ipinagtataka ng gusto ni Maki dahil sa aside sa lakas na meron itong si Toji ay wala rin siyang nakikita o nasisense na kahit anumang curse energy na nagmumula kay Toji. And by this time ay wala pa rin alam si Maki sa kung sino itong si Toji Zenin. Matapos maagaw ni Toji ang curse tool ay dito nakita ni Maki ang pambihirang lakas ni Toji nang nagawa nitong mapas lang si Dagon sa sarili nitong domain. Kaya nung nawala na ang domain expansion nito ay dito ay naging distracted naman si Maki nung biglang dinala ni Toji si Megumi sa labas. At maya-maya pa ay bigla na lang silang nagulat nang nakaramdam sila ng isang napakalakas na presensya na nagmumula pala kay Jogon na biglang pumasok sa eksena na galit sa pagkamatay ni Dagon. At bago pa makakilo si Maki ay dito ay inisa-isa na silang sinunong ni Jogo, which leads sa pagkahimatay ni Maki at dumaan pa sa critical na kondisyon. Matapos ang pangyayaring yan ay pagkalipas ng ilang mga araw ay nagkaroon naman ng meeting ang Zenin clan dahil sa nasa lubang kalagayan ng si Nobito matapos mapuruhan ni Jogo. At sa pagtipon na ito, kasama ang anak ni Nobito na si Naoya, ang kapatid ni Toji na si Jinichi at ang ama ni Maki na si Ogi ay dito'y laking gulat ng tatlo na bago pumanaw si Nobito ay ang napiling susunod na magiging head ng Zenin clan ay wala sa tatlo dahil ang napiling tagapagmana ay walang iba kundi si Megumi. At dahil ito sa isang kasunduan noon ni Nobito at Toji na kung mamamatay raw si Gojo o magiging mentally incapacitated ay upon the agreement, si Megumi raw ang magiging head ng Zenin clan by default na hindi naman ikinagusto ng tatlo. Dahil bagamat hindi naman talaga namatay si Gojo ay since na naisil siya ay parang good as dead na rin itong si Gojo. Kung kaya't nakapagdesisyon itong si Naoya na hanapin si Megumi upang patayin ito. Subalit di lang si Megumi pati na rin si Maki at Mai ay napagdesisyonan na rin ni Jinichi at Naoya pati na ng sariling ama ni Mai at Maki na patayin sila. Dahil sa bagong rule na inimplementa ng Jujutsu higher-ups na kung sino man daw ang mag-a-attempt na pakawalan si Gojo sa prison realm ay ililabel nila ito bilang isang kriminal. At since nakasama nga si Maki sa planong papakawala kay Gojo ay may rason na ang mga to na patayin sila, isang act of jealousy and greediness mula sa mga lalaking to. Few days later ay nakarecover naman si Maki mula sa pagkakasunog at nakipag-meet up na rin kina Megumi. Napaliwanag pa ni Yuki na ang tanging rason sa kung bakit nakasurvive ba rin si Maki mula sa ganoong klaseng injuries ay dahil mismo sa matibay nitong katawan gawa ng heavily restriction. Pero bagamat nasa mabuting kalagayan na si Maki ay magiging permanente naman daw ang kanyang mga peklat. During sa kanilang pagtitipon na ito ay magkasabay nilang pinuntahan si Master Tengen sa Tomb of the Star upang malaman na maaaring tunay na pakay ni Kenjaku sa Calling Game. Matapos makapagbigay ng impormasyon si Tengen ay napagpasyahan naman ni Maki ang kani-kanilang papel na kanilang gagawin bago sila lalahok sa Calling Game. At sa kanilang usapan ay napagdesisyonan ni Maki na babalik daw muna siya sa Zenin clan upang kolektahin ang mga curse tools na nandoon sa warehouse nila.
Kaya nung nakapunta siya sa household ng Zenin clan at nakasalubong si Naoya na nanginsulto lang sa kanya, agara na siyang pumunta patungo sa warehouse. Subalit sa daan ay nakausap naman niya ang kanyang ina at sinubukan sana siya ditong pigilan. Subalit ipinakita lamang ni Maki ang susi na sabing binigyan raw siya ng permiso ng bagong head ng Zenin clan para makapasok dito. At dito ay nagpatuloy na si Maki sa paglalakad papasok. Ngunit sa pagpasok niya ay instead na curse tools ang sasalubong sa kanya, ay dito ay makikita ang kanyang ama na si Ogi Zenin na naghihintay na pala sa kanyang pagdating. Kung saan ay nasabi pa ng kanyang ama na wala raw curse tools dito dahil kinuha na raw niya ito lahat. Maya-maya pa'y laking gulat ni Maki na nakita niya ang sugatan na si Mai at ang sugat na ito ay kagagawan pala ng kanilang sariling ama. Nakapagsalita naman dito si Mai na naiinis ngayon kay Maki sa kung bakit bumalik pa raw ito. Kung kaya't sa walang pag-aalinlangan ay kaagad naghanda ang ama ni Maki upang patayin siya at ang aktong ito ay isang akto upang mapatunayan rin ni Ogi na mapagkakatiwalaan siya ng mga higher-ups. Kaya na may naghamda na rin si Maki upang harapin ang kanyang ama gamit ang curse tool na gawa ni Jozo Kumiya. Subalit ang duelong to ay di rin nagtagal nang mabilisan siyang hiniwan ng kanyang ama at kinaladkad silang dalawa ni Mai at inihulog sa isang disciplinary pit na punong-puno ng mga curse spirits. At dito rin nila inihulog si Toji noon mga kaibigan sa murang edad pa lamang. Wika pa ng kanilang ama na isang kapalpakan daw talaga ang kanyang dalawang mga anak na dahil daw sa sobrang hina ni Mai at Maki ay ito raw ang naging dahilan sa kung bakit di siya ang naging head ng Zenin clan. Sabi pa nga niya dito na kahit may heavenly restriction pa raw itong si Maki ay wala naman daw talaga itong silbi sa kagaya nilang sorcerers. At ang lakas daw ni Maki ay hindi raw talaga espesyal gaya ng iniisip ng iba. Matapos niyan ay iniwan na ni Ogi ang kanyang mga anak upang mapatay na ito ng mga curse spirits at nagbitaw pa si Ogi ng isang masakit na salita na wikang paalam, mga mantsa ng buhay ko. Samantalang sa parte naman ni Maki at Mai ay magkapareho na silang nasa critical na kalagayan ngayon. Ngunit kahit na nanghihina na itong si Mai ay hindi siya sumuko at hinalikan ang kanyang kapatid. Kung saan ay bigla na lamang nagising si Maki sa isang parang panaginip at nagkausap sila dito ni Mai. Dito ay pinaliwanag ni Mai na kung i-activate daw niya ang kanyang curse technique ay siguradong mamamatay daw siya dahil sa kanyang critical na kalagayan ngayon. Nadagpa ni Mai na ang pagkakaroon raw ng kambal bilang isang jujutsu sorcerer ay malas raw talaga dahil sa mundo ng jujutsu ang kambal ay tinuturing daw na iisa. Kumbaga, itinuturing ang kambal na iisang individual at hindi dalawa. Kaya bagamat si Maki ay may kaparehong heavily restriction kay Toji, ay di tulad kay Toji si Maki ay may kakambal. Kaya kung kahit iisipin na walang curse energy at curse technique si Maki na gaya ni Toji, ay dahil sa meron naman siyang kakambal na si Mai na merong curse energy at curse technique, ay nahuhulog na ang curse energy at curse technique ni Mai ay kay Maki rin since na itinuturing lang silang iisa at hindi dalawang individual. Kaya kahit anong gawin parang pag-e-ensayo ni Maki ay hindi niya talaga mapapantayan ang lakas ni Toji. Subalit may nag-iisang solusyon sa problemang ito. At ang solusyon na ito ay naisipan ni Mai. At yan ay ang pagsasakripisyo sa kanyang sariling buhay upang maabot ni Maki ang kanyang full potential. Kaya sa pag-uusap na ito ay napagpasya ni Mai na isakripisyo ang kanyang sarili kapalit ang isang bagay na kanyang bubuohin gamit ang kanyang curse technique. Basta't kailangan lang daw ni Maki isumpa sa kanya na wawasakin niya ang lahat. Ngunit nang pinigilan sana siya ni Maki sa kanyang desisyon ay bigla na lang nagising si Maki, hawak-hawak ang espada na binuo ni Mai gamit ang kanyang curse technique at makikita sa kanyang harapan ang wala ng buhay na si Mai. At ang hindi makapaniwala na si Maki ay walang nagawa kundi ay ang umiyak na lamang. Maya-maya pa sa itaas naman ay biglang may napansing kakaiba si Ogi nang biglang nawala ang presensya ng mga curse spirits. At sa paglingon niya ay makikita si Maki dala-dala ang bangkay ni Mai. At dito ay nakaramdam si Ogi ng sobrang takot. Isang takot na pilit na niyang kinalimutan noon pa. At yan ay ang takot sa lakas na tinataglay ni Toji Zenin. Na ngayon nakikita niya si Toji sa kanyang anak na si Maki. At realizing na magiging threat na itong si Maki ay dito'y kaagad na naghanda si Ogi upang tuluyan ng tapusin si Maki. Subalit sinaglit lamang siya dito ng kanyang anak at hiniwa ang kanyang ulo. Habang si Maki naman ay nagkaroon na ng isang malabakal na katawan kapalit ang buhay ni Mai. Kaya na may matapos niyan ay naalarma kaagad ang buong household ng Zenin clan sa ginawa ni Maki at hindi sila makapaniwalang napatay ni Maki ang kanyang sariling ama. Kaya kaagad pinuntahan at pinalibutan si Maki nitong Kukuri unit. Subalit ang Maki na kanilang kaharap ngayon ay wala nang ibang iniisip kundi ang salitang ibinili ni Mai sa kanya at yan ay ang salitang wasakin ang lahat. Maya-maya pa dito na sinimulan ni Maki ang pag-ubos
sa lahat ng miyembro ng Zenin clan. Una ay ang Kokoro unit, sumunod ay ang He squad na pinakamalakas na sorcerers ng Zenin clan na binubuo ni na Jinichi, Ranta, Chojuro at ang kanilang kapitan na si Naoya Zenin. Na kahit pinagtulungan dito ni na Chojuro at ng kapitan ng Kokoro unit si Maki, ay magkasabay lang silang pinaslang dito ni Maki. Sumunod ay sinubukan sanang pigilan ni Ranta si Maki gamit ang kanyang curse technique. Nang winasak lamang ito ni Maki ang tila ba'y reflection ng mata ni Ranta. Kung kaya't nang tutulungan sana ni Jinichi si Ranta ay sinabihan ni Ranta si Jinichi na ang dahilan raw kung bakit nag-i-exist pa raw ang Zenin clan sa ngayon ay dahil sa hindi itinuloy ni Toji ang kanyang plano noon na upusin sila. At yan na naging kagayanan ni Toji si Maki ay dapat na nilang tapusin si Maki ngayon din. Na dahil dyan ay kaagad nang nag-all out si Jinichi, subalit ang lahat ng yan ay hindi umubra kay Maki at pinatay silang lahat. At nang inihagis ni Maki sa may pond ang ulo ni Jinichi ay tinanong siya dito ni Naoya na wala pa raw itong puso. Nasagot naman ni Making wala dahil nawala na raw ito kasama si Mai. Kaya na may dito na naglaban si Maki at Naoya at habang nakikipaglaban si Naoya ay sa isipan niya ay pilit niyang dinidinay na naging kagaya na ni Toji itong si Maki ngayon. At ang labanang to ay medyo tumagal-tagal pa kumpara sa naon ng miyembro ng Zenin clan. Subalit gaya ng lahat ay tinalo din ni Maki si Naoya gamit lamang ang isang napakalakas na suntok. Matapos niyan ay pinuntahan naman ni Maki ang kanyang ina at tinanong ito sa kung ano raw ang rason nito noon na pinigilan sana siya sa pagpunta sa warehouse. Subalit di nakasagot ang ina ni Maki sa sobrang takot. Realizing na malayo sa expectation ni Maki ang maaaring isasagot ng kanyang ina ay dito na rin tinapos ni Maki ang buhay ng kanyang sariling ina. Matapos niyan ay umalis na si Maki dala-dala ang bangkay ni Mai na iniwan niya kay Momo. Sa araw din na to ay pinatay din ni Maki ang 36 pa na miyembro ng Zenin clan na wala sa kanilang household nung nangyari ang pagwawala ni Maki. Days later ay nagpropose naman ang Kamo at Gojo clan na tanggalin na ang Zenin clan sa Big 3 families ng Jujutsu. Subalit pina-on hold pa ng mga higher-ups ang desisyon sa proposal na ito. At November 14, 2 days matapos ang insidenteng yan, ay sinimulan na ni Maki ang pagpasok sa mga colonies ng Japan, kung saan ay dito niya rin nakasama si Noritoshi Kamo sa Sakurajima Colony. Sa araw na ito ay may nakaharap naman silang curse spirit na may pambihirang lakas at bilis. Nalaking gulat ni Maki na ang curse spirit pala na ito ay si Naoya Zenin pala na nagbalik bilang isang vengeful spirit. Nangyari ito dahil matapos nung napatumba ni Maki si Naoya ay gumapang pa pala ito na punong-puno ng galit kay Maki. Subalit habang gumagapang siya ay bigla namang dumating ang ina ni Maki na sugatan ang leeg at tinuluyan si Naoya, kung kaya't namatay si Naoya dahil sa saksak na yan. Subalit dahil sa walang curse energy na naka-imbute sa kutsilyong to at isang sorcerer si Naoya na namatay na punong-puno pa ng galit, ay ang mga factor na iyan ay ang siyang naging dahilan sa kung bakit nagbalik si Naoya bilang isang vengeful curse spirit. At sa pangalawang paghaharap nila ni Maki ay dito na nahirapan si Maki dahil sa mas lumakas at bumilis pa ang Naoyang ito, kung kaya't medyo naguguluhan ang isipan ngayon ni Maki sa kung bakit di niya mapatay-patay si Naoya, na kung si Toji pa raw ang kaharap ni Naoya ngayon ay marahil ay matagal na raw napatay ni Toji ang curse spirit na to. Kaya napatanong si Maki sa kanyang isipan at sa kanyang sarili kung ano raw talaga ang meron kay Toji na wala sa kanya, ano ba raw ang pinagkaiba nila. At ang mga katanungan yan sa isipan ni Maki ay ang siyang gumugulo sa kanya habang naipaglaban kay Naoya, kung kaya't nang malapit na sana silang mapatay ni Naoya ay buti na lang ay may dumating na dalawang incarnated Culling game player na dahil sa dalawang to ay natulungan nila si Maki na ma-unleash ang kanyang full potential. At ang dalawang to ang isa sa mga rason sa kung bakit nagkaroon ng enlightenment si Maki, na matapos nakipag-usap si Maki kay Mio at nakipagduelo sa kanya ng sumo ay dito na na-realize ni Maki ang mga bagay na di niya napapansin noon, na masyado raw pala siya naging kampante at kontento sa kanyang sitwasyon noon, na di raw pala sapat na maging kagaya na lang sa iba dahil may mga bagay raw pala na siya lang at si Toji ang nakakakita. At dito ay nagkaroon na ng awakening si Maki, kung saan ay mas tumalas pa ang lahat ng kanyang mga senses to the point na nakikita niya rin ang bawat temperatura ng hangin at ang iba-ibang density nito, na ang lahat ng mga nangyayari sa kanyang paligid ay nasisense na ni Maki. Dahil dito ay nagawa ni Making maiwasan ang mga atake ni Naoya na mas mabilis pa sa speed of sound. At napilitan pa nga niya si Naoyang gamitin ang domain expansion nito, kung saan ay instead na magkakaroon na ng advantage si Naoya dahil sa natrap na niya si Maki sa kanyang domain expansion, ay ito pala ang magiging dahilan sa kanyang pagkatalo. Nang dahil pala sa zero curse energy ni Maki, si Maki ay hindi na-identify ng domain expansion. Dahil dyan ay nagawa ni Maki masaksak si Naoya at kasunod niyan ay hiniwa na ni Maki si Naoya nang walang kahirap-hirap. Gamit-gamit ang espada na ibinigay ni Mai sa kanya. At ang espadang tumakaibigan ay ang replika pala sa Soul Liberation Blade ni Toji noon. Isang curse tool na nag-i-ignore sa tigas ng target na kayang humiwa sa soul mismo. At
matapos niya mapatay na talaga ng tuluyan si Naoya, ay dito na naubos ni Maki ang lahat ng Zenin clan. Siyempre, bukod kay Megumi. At 12 years later, matapos ang pagkamatay ni Toji, isang tao na ngayon ang sumunod sa yapak nito. Ang taong sinasabing may lakas, nakapantay kay Toji Zenin. Ang bagong God of War, si Maki Zenin. 2 days later ay bigla namang nangyari ang hindi inaasahang bagay ng lahat, at yan ay ang paglipat ni Sukuna sa katawan ni Megumi, kung saan ay nakaharap pa ni Yuji at Maki itong si Sukuna at nakipagpalitan pa si Maki ng suntok sa King of Curses. Subalit nahinto ang labanan matapos dumating si Uraume, na sa pagpapalitan ng suntok ni Sukuna at Maki ay nasabi dito ni Sukuna na hindi na raw masama itong si Maki. At mahigit isang buwan ang lumipas, December 24, 2018 ay dito na nakaharap ni Gojo itong si Sukuna, kung saan ay sinabi dito ni Kenjaku na kung matatalo man si Sukuna ni Gojo ay sigurado ang tatlo raw sa pinakamalakas na students ng Jujutsu Tech ay magti-team up raw sa pagtalo kay Sukuna, at ang tatlong yan ay si Yuta Okutsu, Kinji Hakari at ang panghuli ay si Maki Zenin. At ngayon sa kasalukuyan ay naghihintay pa lamang ng perfect opportunity itong si Maki. At yan ang buong istorya ni Maki Zenin. Nakapalit ang pambihirang lakas na natanggap nito ay ang sukli naman ay ang buhay ng kanyang nag-iisang pamilya. And if you want to watch the chapter kung saan inubos ni Maki ang Zenin clan, ay you can watch it sa YouTube channel natin. Iiwan ko na lang ang link sa video dyan sa comment section. Maraming salamat. At kung napapansin nyo ay napapadalas na ang mga character life story ng JJK sa mga video natin dahil mismo iyan sa mga request nyo. Kaya simula ngayon ay gagawa na tayo ng life story sa bawat characters ng JJK. And you can leave a comment kung sino ang gusto nyong karakter na susunod natin gagawa ng video. Maraming salamat. At syempre kung nagustuhan nyo po ang ating video ay can get a like, follow na rin sa FB page natin, and you can also subscribe sa YT channel natin dahil doon tayo unang nag-a-upload. Maraming salamat, lalo na sa inyong napaka-solid na suporta. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.